Atensyon mga miyembro at pensyonado ni SSS, apat na bagay dapat iwasan ayon sa SSS para ngayong buwan ng July. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. San po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto mga miyembro at pensyonado ng SSS, kakapasok lang, apat na bagay dapat iwasan ayon sa SSS. Para sa buwan na ito ng July, ano-ano ang mga ito, mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na nga po, no, makinig mga miyembro at pensyonado ni SSS, napakahalaga ito. Kakapasok lang, apat na bagay ang dapat iwasan ayon ito sa SSS. Para ngayong buwan ng July, posted po sa kanilang official Facebook page kung saan nga po nagbibigay ng babala ang SSS laban dito para hindi po masakripisyo at malagay sa panganib at alanganin ang ating benepisyo at serbisyong makukuha sa SSS. Kaya dapat protektahan natin ang ating SSS account information na meron po tayo mga ka-vlogs. So ano-ano po itong apat na bagay na ito na pinaiiwas ng SSS para sa atin? Una, itong tinatawag natin na phishing. So ang phishing po na tinatawag ay paraan po ng panloloko na kung saan nga po ay meron pong tatawag sa atin, no? Tatawag sa inyong cellphone number na rehistrado sa SSS na kunwari taga-SSS yung tatawag at hihingin po ang inyong personal information or SSS details mga ka-vlogs. So, yan po ang tinatawag na phishing kung saan dapat wag nating ibigay ang ating personal information or SSS info kung meron man pong tatawag, no? Na kunwari taga-SSS. Pangalawa na bagay na pinaiiwas ng SSS, yung tinatawag natin na phishing. So, ang phishing naman po, ito po yung nagsisend po sa atin ng mga mensahe na kunwari mula sa SSS at isinisend po, pinapadala sa pamamagitan po ng ating email address na rehistrado po sa ating SSS account. And yung mga email na yon ay merong naka-attach na link na kung saan kung atin po yung i-click ay maari pong ma-access ng mga scammers yung ating information na meron sa SSS at magamit sa hindi magandang gawain mga ka-vlogs, no? So, wag na wag basta magpadala o mag-click ng link dahil ang SSS ay hindi po yan nagpapadala ng link para i-click po ng mga miyembro at pensyonado. Pangatlong bagay na pinaiiwas po ng SSS ay ang tinatawag naman natin na smishing. So, ang smishing naman po ay ito po yung nagpapadala sa atin ng mga mensahe o text message sa ating mga cellphone number na di umano ay galing sa SSS at hinihingi din po ang ating personal information at SSS information, no? At may mga kalakip pa yan na mga link. So, ang SSS po nagbabala na wag basta-basta ibibigay dahil sila po ay hindi nanghihingi ng personal information through text message. Pati po pagpapadala ng mga link. Yan po ay naglalaman din po ng malisyosong link na kung saan po maaaring ma-access ang ating mga personal information. Pang-apat na bagay na pinaiiwas po ng SSS. Naku po ito, marami ito dahil nga po sa social media natin ngayon, rampant po, maging sa TikTok, Facebook, YouTube, mga website na klase-klase po yung ating napapanood at nababasa na mga impormasyon tungkol sa SSS.
no? At may kalakip din po na link na kapag pinindot nyo, nako po, yan po ay nakakabahala dahil maaari din pong kakaroon po yan ng virus na kung saan ma-access po ang ating personal information. So yung mga social media na yan, maaari naman po, pero make sure na nasa official Facebook page po ni SSS. Kung mapapansin nyo po sa Facebook page ni SSS, yung official po talaga, nagpo-post sila ng updates, no, time to time. Nagpo-post yan sila, pero never po tayo diyang magkakaroon o nagpo-post sila ng mga link na hinihingi po ating personal information. So, kung inyo po yung na-observe sa kanilang mga post. So, yung apat na yan na bagay na pinaiiwas ng SSS ay para po hindi masakripisyo at malagay sa alanganin at panganib ang ating personal information sa SSS. Baka po manakaw ang ating benepisyo at serbisyong maaaring makuha sa pagiging miyembro at pensyonado sa SSS. So, labanan po ang mga scams, labanan po ang scammers, no? At labanan po ang fake news. Manatiling nakatutok po dito sa ating YouTube channel dahil tayo po ay nagbibigay ng tamang impormasyon at nagbibigay ng abiso babala na naaayon po sa impormasyon natin nakukuha mula sa SSS. Kaya naman mga SSS pensioners and members, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pang magkatanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpao na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.